Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Muli, narito ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa paglalakbay sa mundo ng pag-ibig, pighati at pag-asa. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang mamahaling salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pang pulutin ang bawat piraso, ngunit hinding-hindi na maibabalik ang dati nitong anyo at kinis. Pero paano kung ang pag-ibig na sinira ng isang pagkakamali ay ang siya rin palang tanging pag-asa para muling mabuo ang lahat? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Amihan, isang pusong winasak ng pagkakanulo sa gabing akala niya'y pinakamasaya sa kanyang buhay. Maingat na inilapag ni Amihan ang 3 maliliit na larawan sa ibabaw ng lamesa, katabi ng 2 plato at 2 kopita ng alak na maingat niyang inihanda. Sa bawat larawan, may isang maliit na tuldok na itim, isang pangako ng buhay, isang himala. Hindi isa, hindi 2, kundi 3. 3 tibok ng puso sa loob niya. Napangiti siya habang hinahaplos ang kanyang bahagyang umuumbok na tiyan. Mga anak, bulong niya na puno ng pagmamahal. Mamaya, makikilala niyo na ang daddy ninyo. Magsasaya siya, sigurado ako. Matagal na niyang pangarap to. Ang bango ng niluluto niyang paboritong adobo ni Lino ay pumupuno sa buong kabahayan. Isang amoy na para kay Amihan ay amoy ng isang masayang tahanan. 7 taon na sila ni Lino. 7 taon ng mga pangarap na simple, isang bahay, isang pamilya, at pagmamahal na panghabambuhay. At ngayong gabi, sa wakas, matutupad na ang pinakamalaki sa mga pangarap na yon. Kinuha niya ang tray na may lamang pagkain at dahan-dahang naglakad patungo sa maliit na opisina ni Lino sa dulo ng pasilyo. Rinig niya ang mahinang boses nito, marahil ay kausap pa sa telepono, ang boss niyang si Miss Ayla Del Mar. Palagi namang ganoon. Kahit sa bahay, ang trabaho ay laging kasama ni Lino. Pero ayos lang, naiintindihan niya. Para naman ito sa kinabukasan nila. Para sa mga anak nila. Nakangiti siyang huminto sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto. Naghihintay na matapos ang tawag. Handa na siyang pumasok at isorpresa ito nang marinig niya ang matigas at malamig na boses ni Ayla mula sa speaker ng telepono. Malinaw na malinaw. So, the decision is final, Lino. Ang posisyon bilang Vice President for Operations, ang bahay sa Forbes Park, ang lahat ng pinangarap mo. Nakahanda na, pero alam mo ang kondisyon. Nawala ang nangiti ni Amihan. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay na nakahawak sa tray. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Lino. Isang tunog na tila kay bigat. Isla, napag-usapan na natin to. May asawa ako. Asawa? Tumawa si Ila, isang tawang walang kagalakan. Isang simpleng babae na kailanman ay hindi maiintindihan ng mundo mo? Lino, we are meant for greater things. Ako ang kailangan mo para marating ang tuktok, hindi siya. Siya ay isang pabigat sa'yo. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Mahinang sagot ni Lino, ngunit walang sapat na bagsik sa boses nito para ipagtanggol siya. Totoo naman, hindi ba? Giit ni Isla. Habang buhay ka na lang bang magtitiis? Sa maliit na bahay na yan? Sa buhay na katiting lang ang kinikita? I am offering you the world, Lino. At ang tanging hinihiling ko lang ay iwanan mo siya. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Para kay Amihan, ang bawat segundong lumilipas ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang adobo sa tray ay tila nawalan ng amoy. Ang init ng pagkain ay hindi na niya maramdaman. Tanging ang lamig na gumagapang sa kanyang buong katawan. Pilili, Lino. Muling nagsalita si Isla. Ang boses ay parang isang latigo. Ang babaeng yan. O ang buong mundo na kaya kong ibigay sa'yo. Pinikit ni Amihan ang kanyang mga mata. Huwag, Lino. Huwag mong sabihin. Parang awa mo na. Sigaw ng kanyang isip. Nanalangin siya sa lahat ng santo na sana'y panaginip lang ang lahat.
Nasanay mali lang ang kanyang narinig, ngunit ang sumunod na salita mula sa bibig ng kanyang asawa ang tuluyang dumurog sa kanyang mundo. Isang boses na halos pabulong, puno ng pagkatalo at pagsuko. "I'm sorry, Amihan." Sa isang iglap, nabitawan niya ang tray. Ang tunog ng nabasag na pinggan at bumagsak na pagkain ay umaling-awngaw sa tahimik na pasilyo, kasabay ng pagbasag ng kanyang puso sa 1,000 piraso. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng nagkalat na adobo at kanin. Hindi na niya napigilan ang mga luhang sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata, humahalo sa sarsa na dumungis sa sahig. Hindi na niya narinig ang pagmamadaling pagpatay ni Lino sa tawag. Hindi na niya narinig ang mga yabag nito papalapit sa pinto. Bago pa man mabuksan ni Lino ang pinto, mabilis siyang tumayo. Dala ng isang puwersang hindi niya alam kung saan nanggaling, tumakbo siya papunta sa kanilang silid, isinara ang pinto, at isinandal ang sarili doon. Habang nanginginig ang buong katawan, wala nang sigaw, wala nang iyak. Tanging isang malamig na pakiramdam ng kawalan. Sa loob ng ilang minuto, sa ilalim ng dim na ilaw ng kanilang kwarto, kinuha niya ang isang maliit na bag. Hindi siya nag-isip. Inilagay niya roon ang ilang damit, ang pitaka niya, at ang 3 larawan mula sa ultrasound na ngayon ay tila isang paalala ng isang pangarap na hindi na matutupad. Habang naglalakad palabas, dumaan siya sa sala kung saan nakasabit ang kanilang wedding picture. Ang masayang nangiti nila sa larawan ay tila isang panunuya sa kanya ngayon. Binuksan niya ang pinto ng kanilang bahay. Kasabay noon ay ang pagbuhos ng malakas na ulan, tila nakikidalamhati sa kanyang nararamdaman. Gamit ang isang kamay para takpan ang kanyang sinapupunan at ang isa'y hawak ang maliit na bag, humakbang siya palabas sa gitna ng dilim at ng walang tigil na ulan. Hindi na siya lumingon pa. Nang sa wakas ay lumabas si Lino mula sa kanyang opisina. Ang una niyang nakita ay ang nagkalat na pagkain at basag na pinggan sa sahig. Ang amoy ng adobo na kanina lang ay tila pang-akit. Ngayon ay parang amoy ng isang sakuna. "Amihan?" tawag niya. Isang kaba ang biglang kumurot sa kanyang dibdib. "Ami?" Walang sumagot. Mabilis niyang tinungo ang kanilang silid-tulugan. Bukas ito at walang tao. Ang aparador ay bahagyang nakabukas at may ilang damit na halatang kinuha ng nagmamadali. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone na phone nito. Hindi ito sumasagot. Tinawagan niya ang mga kaibigan nito, ang mga magulang nito, sa probinsya. Lahat sila'y iisa ang sagot. Hindi nila alam kung nasaan si Amihan. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang svidomi. Ang mga salita ni Isla ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, kasabay ng tunog ng nabasag na pinggan. Paulit-ulit. Lumipas ang 2 araw ng walang tulog at walang tigil na paghahanap. Ang bahay nila ay naging isang malamig at tahimik na lugar, puno ng alaala ng ngiti ni Amihan na ngayon ay parang multo na nagpapahirap sa kanya. Sa 3 araw, isang mamahaling kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba si Isla, suot ang isang itim na damit. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. "Lino?" sabi niya sa isang mahinahong boses, "May balita ako." Ngunit bago pa man niya sabihin, alam na ni Lino sa paraan ng pagtingin ni Isla na hindi ito magandang balita. Isinalaysay ni Isla ang isang kwento na may katumpakan ng isang sanay na manunulat. Isang boss na patungong Bicol ang nahulog sa isang bangin. Isa sa mga biktima ay isang babaeng buntis, hindi makilala dahil sa tindi ng pinsala. Sa tabi ng katawan ay natagpuan ang isang pitaka na may lamang ID ni Amihan Salcedo. Gumuho ang mundo ni Lino. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Hindi totoo yan.
pabulong niyang sabi. Paulit-ulit na umiiling. Sinungaling ka. Ngunit inilabas ni Isla ang isang opisyal na dokumento, isang death certificate. May pirma ng isang doktor, may selyo ng munisipyo. Ang lahat ay perpekto. Ang lahat ay kasinungalingan. I'm sorry, Lino, sabi ni Isla, hinahawakan ng kanyang braso. Ginawa ko ang lahat, pero huli na tayo. Ang sumunod na mga araw ay malabo para kay Lino. Ang tanging malinaw lang ay ang ulan na walang tigil sa pagbuhos noong araw ng libing. Isang maliit na libing sa isang sementeryo sa probinsya. Isang simpleng nicho na may pangalang nakaukit. Amihan Salcedo at mga anak. Napaluhod si Lino sa basang lupa. Hinahampas ang kanyang mga kamao sa putik. Ang kanyang mga yak at sigaw ng pagsisisi ay sinasabayan ng malakas na kulog. Patawarin mo ko, Ami. Patawarin niyo ko, mga anak. Patawarin niyo ko. Mula sa malayo, sa loob ng kanyang naka-aircon na sasakyan, pinapanood siya ni Isla. Walang bahid ng emosyon ang kanyang mukha. Malamig. Kontrolado. Habang si Lino ay nalulunod sa kasalanan at pighati, si Isla naman ay dahan-dahang itinatayo ang pundasyon ng kanilang kinabukasan sa ibabaw ng isang libingan ng mga kasinungalingan. Tapos na ang balakid. Sa wakas, si Lino ay kanya na. Lumipas ang 7 taon. Si Lino Montenegro ay isa ng pangalan na kilala sa mundo ng korporasyon. Nakatira siya sa isang mansyon na may mga pader na salamin at mga kasangkapang moderno. Siya na ang Vice President ng Del Mar Holdings. Nasa kanya na ang lahat ng bagay na ipinangako ni Isla. Ang lahat ng bagay na ipinagpalit niya para kay Amihan. Ngunit bawat gabi, sa gitna ng katahimikan ng kanilang malaking bahay, habang si Isla ay mahimbing na natutulog sa kabilang silid, binubuksan ni Lino ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob nito, may isang kupas na litrato ni Amihan, nakangiti. Tinititigan niya ito hanggang sa mamasa ang kanyang mga mata, habang iniinom ang pinakamahal na alak na ang lasa ay kasing pait ng kanyang pagsisisi. Mayaman siya, matagumpay, pero ang kanyang kaluluwa ay patay. Sa kabilang banda, daan-daang kilometro ang layo mula sa Manila, sa isang maliit na probinsya na tinatawag na Tala-Araw. Isang babae ang nakatayo sa kanyang balkonahe, nakangiting pinapanood ang paglubog ng araw. Si Amihan Salcedo, ang kanyang mga mata ay may kislap ng katatagan at kapayapaan. Ang kanyang simpleng bahay ay napapalibutan ng isang hardin na puno ng mga bulaklak at halaman. Siya ang nagtatag ng Tala-Araw Organics, isang maliit na negosyo na ngayon ay kilala na sa buong rehiyon. Mami, luto na po ang hapunan. 3 maliliit na boses ang sabay-sabay na tumawag mula sa loob. Pumasok si Amihan sa loob ng bahay na puno ng tawanan. Sa hapagkainan, naghihintay sa kanya ang kanyang 3 kayamanan. Si Sinag, na ang nangiti, ay kasing liwanag ng araw. Si Ulan, na tahimik ngunit may malalim na mga mata. At si Tala, ang bunso, na may parehong nangiti at mga mata ni Lino. Sila ang kanyang mundo. Sila ang kanyang lakas. Sila ang dahilan kung bakit siya bumangon mula sa abo ng kanyang nakaraan. Samantala, pabalik sa malamig na opisina ni Lino sa Manila, pumasok ang kanyang sekretarya. Sir, sabi nito, dumating na po ang imbitasyon para sa taunang National Business Convention. Gaganapin po sa probinsya ng Tala-Araw ngayong taon. Walang ganang kinuha ni Lino ang folder. Binuklat niya ito. Halos hindi tinitingnan ang mga detalye. Ngunit isang pangalan ang pumukaw sa kanyang pansin sa listahan ng mga magiging panauhing tagapagsalita. Isang pangalan na kumakatawan sa isang umuusbong na negosyante mula sa Timog. Keynote speaker, Miss A.S. Salcedo, founder of Tala-Araw Organics. Bahagyang kumunot ang noo ni Lino. A.S. Salcedo, isang kakaibang kislap ang dumaan sa kanyang mga matang
Matagal nang walang buhay, marahil ay nagkataon lang, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, may isang bagay na pumukaw sa kanyang interes. "Confirm my attendance," sabi niya sa kanyang sekretarya. Hindi inaalis ang tingin sa pangalang nakasulat sa papel. Tandaan ninyo, matatag ang boses ni Amihan habang nakatayo sa harap ng kanyang mga empleyado sa maliit na production area ng Talaaraw Organics. Ang bawat bote ng sabon na ginagawa natin, ang bawat piraso ng produktong lumalabas sa lugar na ito, ay hindi lang basta paninda. Ito ay kwento. Kwento ng pagbangon, kwento ng kalikasan, at kwento ng pag-asang dala natin sa bawat tahanan. Isang palakpakan ang sumalubong sa kanyang mga salita. Ang mga mukha ng kanyang mga manggagawa, karamihan ay mga kapwa niya babae, mga single mother na binigyan niya ng pagkakataon, ay puno ng paghanga at respeto. Sa loob ng 7 taon, si Amihan Salcedo ay hindi na ang babaeng umiiyak sa gitna ng ulan. Siya na ngayon ang reyna ng Talaaraw. Ang kanyang pangalan ay simbolo ng katatagan. Ngumiti siya, isang ngiting abot sa kanyang mga mata na ngayon ay may kislap ng kumpiyansa. Sige na, bumalik na tayo sa trabaho. Siguraduhin nating dekalidad ang bawat isa para sa malaking order na darating. Habang pinapanood niya silang bumalik sa kani-kanilang mga pwesto, hindi niya maiwasang isipin ang pinagmulan ng lahat. Ang bawat patak ng coconut oil na hinahalo nila ay parang isang patak ng luhang tiniis niya noon. Bawat halimuyak ng sampagita at ilang-ilang ay alaala ng pait na ginawa niyang matamis. Itinayo niya ang negosyong ito mula sa wala, gamit ang kaalaman na minana niya sa kanyang lola sa probinsya at ang determinasyong hinding-hindi na muling aasa pa kanino man. Itinayo niya ito para sa kanila, para sa kanyang 3 bituin. Pag-uwi niya ng bahay ng hapong yon, isang pamilyar na eksena ang sumalubong sa kanya. Ang amoy ng mainit na sinigang na baboy at 3 maliliit na boses na nagtatalo habang naghahanda ng mesa. "Ako ang maglalagay ng kutsara," sabi ni Sinag, ang panganay, na kasing bibo ng kanyang pangalan. "Ako naman sa tinidor. Ikaw sa baso, Tala," sagot ni Ulan, ang mas tahimik at palaging nag-iisip sa 3. "Okay," masayang sabi ni Tala, ang bunso, habang maingat na inilalapag ang 3 baso. "Ayan na si Mami," sigaw nilang 3 nang makita siya sa pinto. Sabay-sabay silang tumakbo para yakapin ang kanyang mga binti. Ito ang kanyang paraiso, ang kanyang gantimpala. Nawala lahat ng pagod niya sa buong araw. Lumuhod siya para maging kapantay nila at hinalikan sila isa-isa sa noo. "Kumusta ang mga prinsipe at ang prinsesa ko?" Ang kanilang hapunan ay laging puno ng kwentuhan at tawanan. Ang maliit nilang bahay ay mas masaya bamba at mas mainit kaysa sa kahit anong mansyon sa Maynila. Habang kumakain, biglang nagsalita si Tala, ang pinaka-curious sa 3. "Mami," tanong nito, habang may bakas pa ng sabaw ng sinigang sa gilid ng kanyang bibig. Lahat po ng mga kaklase ko, may daddy sila. "Nasaan po ang daddy namin?" Biglang natahimik ang lahat. Si Sinag at Ulan ay napatingin sa kanilang ina, naghihintay ng sagot sa tanong na matagal na rin nilang gustong itanong. Huminto sa pagsubo si Amihan. Huminga siya ng malalim at isang pamilyar na kirot ang bahagyang kumurot sa kanyang puso. Ngunit sa halip na pait, isang malumanay na ngiti ang kanyang isinukli. "Ang daddy ninyo," simula niya sa isang mahinahong boses, "ay isang napakagandang bituin sa kalangitan. Yung pinakamakinang." "Isang bituin po?" nagtatakang tanong ni Sinag. "Oo, anak," sagot ni Amihan. Hinahaplos ang buhok nito. "Minsan, may mga taong kailangang maging bituin para bantayan tayo mula sa malayo. Palagi siyang nandyan, nakatingin sa inyo, at mahal na mahal kayo. Kaya nga ang mga pangalan ninyo ay Sinag, Ulan at Tala."
dahil kayong tatlo ang liwanag at biyaya na iniwan niya sa akin. Nasiyahan naman ang mga bata sa sagot na yon. Para sa kanila, ito ay isang mahiwagang kwento. Ngunit para kay amihan, ito ang pinakamagandang kasinungalingan na kaya niyang ibigay para protektahan ang kanilang mga inosenteng puso. Para sa kanya, ang Lino na minahal niya ay matagal nang namatay. Kinagabihan, pagkatapos niyang patulugin ang mga anak, naupo siya sa kanyang maliit na study table. Sa harap niya ay ang kopya ng kanyang talumpati para sa National Business Convention kinabukasan. Ito na ang pinakamalaking pagkakataon para sa Tala-Araw Organics, isang pagkakataon na makilala sa buong bansa. Kinakabahan siya, ngunit mas nangingibabaw ang pananabik. Para ito sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Binasa niya ang unang linya ng kanyang speech. Ang bawat pagtatapos ay isang pagkakataon para sa isang panibagong simula. Napangiti siya. Totoong-totoo. Kinabukasan, sa Grand Ballroom ng isang hotel sa sentro ng probinsya, libo-libong mga negosyante mula sa buong Pilipinas ang naroroon. Ang lahat ay naghihintay sa pangunahing tagapagsalita. Sa backstage, huminga ng malalim si amihan. Kaya mo to, Ami, para sa kanila. Nang tawagin ang kanyang pangalan, isang nakakabinging palakpakan ang sumalubong sa kanya. Lumakad siya papalabas, binabati ng nakakasilaw na ilaw ng spotlight. Ngumiti siya sa mga manunood, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pagmamalaki. Ngunit sa ikawalong hilera, sa gitna ng dagat ng mga mukha, isang lalaki ang naniga sa kanyang kinauupuan, si Lino Montenegro. Hawak niya ang isang folder ng mga dokumento ng komperensya, ngunit ang mga yon ay biglang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Plug! Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa sahig ay hindi narinig ng sino man maliban sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa babaeng nakatayo sa entablado. Ang buhok, ang nangiti, ang tindig. Ang bawat detalye ay nakaukit sa kanyang memorya sa loob ng 7 taong pagdurusa. Hindi maaari, ngunit nandoon ito. Buhay. Nakatayo sa harap niya. Nakakakita siya ng isang multo. Hindi gumagalaw si Lino. Ang palakpakan sa loob ng ballroom ay parang isang ugong na nanggagaling sa napakalayong lugar. Ang mga ilaw ay tila lumabo. Ang tanging malinaw sa kanyang paningin ay ang babaeng nakatayo sa entablado. Ang babaeng tinawag nilang Amihan Salcedo, ang multo ng kanyang asawa. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay hindi niya maintindihan. Hindi ang mga salita tungkol sa negosyo, sa tagumpay, sa organic na mga produkto. Ang tanging naririnig niya ay ang himig ng boses nito. Isang himig na 7 taon niyang narinig lamang sa kanyang mga panaginip na puno ng pagsisisi. Isang himig na narinig niya sa huling pagkakataon sa gitna ng kanilang bahay, bago ang tunog ng nabasag na pinggan. Hindi, imposible ito, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Nilibing ko siya. Umiyak ako sa puntod niya. Nakita ko ang death certificate. Ngunit ang puso niya, ang taksil niyang puso, ay sumisigaw ng ibang katotohanan. Ang paraan ng kanyang pagngiti, pagkatapos ng isang linya, ang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay kapag may binibigyan siyang diin, ang paraan ng paglalaro ng kanyang mga daliri sa papel na hawak niya. Lahat ay si Amihan, ang amihan niya. Naramdaman niyang nanlalamig ang kanyang buong katawan habang ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Nababaliw na ba siya? Ito na ba ang parusa sa kanya? Ang makita ang multo ng babaeng sinaktan niya sa lahat ng lugar na kanyang pupuntahan? Nang matapos ang talumpati at muling umugong ang palakpakan, si Lino ay tila nagising mula sa isang pagkakatulala. Nakita niyang bumababa si Amihan sa entablado, binabati ng ilang mga tao. Isang puwersa ang nagtulak sa kanya para tumayo. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin o gagawin. Ang alam niya lang, kailangan niyang makalapit. Kailangan niyang patunayan
na ang kanyang mga mata ay hindi siya niloloko. "Excuse me, pardon," sabi niya habang halos tumatakbo sa pagitan ng mga silya at mga taong nag-uusap. Hindi niya pinansin ang mga masasamang tingin na ipinukol sa kanya. Mayroon lamang siyang isang layunin. Naabutan niya ito sa isang pasilyo sa gilid ng ballroom habang kausap nito ang isang event organizer. Hinintay niya itong matapos. Ang kanyang puso ay parang tambol na sisira sa kanyang dibdib. Nang mag-isa na lang ito at akmang lalakarin ang pasilyo, humakbang siya paharap at hinarangan ang daan nito. Hinawakan niya ito sa braso. Isang dampi lang, ngunit sapat na para maramdaman niyang totoo ito, may init, may buhay. Amihan, ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang panalangin, mahina at nanginginig. Ang babae ay napahinto. Dahan-dahan itong lumingon at sa unang pagkakataon, ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Pagkatapos ng 7 taon, ang mga matang yon, ang mga matang minsan ay puno ng pagmamahal para sa kanya, ay ngayon ay malamig. Kasing lamig ng yelo, mabilis nitong binawi ang braso mula sa kanyang pagkakahawak na para bang siya ay isang nakasusunog na bakal. "Excuse me?" sabi nito. Ang boses ay formal at walang anumang bahid ng pagkakakilala. "Magkakilala po ba tayo?" Natigilan si Lino. Ang tanong ay parang isang sampal. "Ami, anong sinasabi mo?" "Ako to, si Lino." Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa labi ng babae, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Mr. Montenegro ng Delmar Holdings. Nabasa ko po ang pangalan ninyo sa listahan ng mga delegado. Isang karangalan na makilala kayo ng personal." Ang bawat salita ay isang patalim na bumaon sa puso ni Lino. Ang pagiging formal nito, ang distansya. Hindi mo naiintindihan." Halos pabulong na, sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay basag. "Patay ka na. Akala ko. Paanong, amihan? Buhay ka?" Sa wakas, ang maskara ng pagiging formal ni amihan ay bahagyang nawala at napalitan ng isang tinging puno ng galit at sakit na matagal nang nakatago. "Ang amihan na kilala mo, Mr. Montenegro, ay matagal nang namatay," mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay may bigat. Namatay siya noong gabing ipinagpalit siya ng lalaking pinakamamahalan niya para sa pera at posisyon. Ang kaharap mo ngayon ay si Amihan Salcedo at wala akong anumang nakaraan. Pagkasabi noon, tinalikuran siya ni Amihan at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang ay mabilis at desidido. Naiwan si Lino na nakatayo roon, tulala at wasak. Ang kanyang isip ay hindi kayang iproseso ang lahat. Buhay si Amihan at galit na galit ito sa kanya. Ang 7 taon ng kanyang pagluluksa ay para sa wala. Isang kasinungalingan. Ngunit bago pa man makalayo si Amihan, biglang tumunog ang cellphone nito. Huminto ito para sagutin ang tawag at sa katahimikan ng pasilyo, sa kabila ng distansya, narinig ni Lino ang isang maliit at inosenteng boses mula sa kabilang linya, malinaw na malinaw. "Mami, kailan po kayo uuwi?" Ang salitang yon, "Mami," ay tumama kay Lino na parang isang kidlat. Mas malakas kaysa sa pagkakanulo, mas masakit kaysa sa katotohanang buhay ang kanyang asawa. Napatingin siya sa likod ni Amihan na ngayon ay malumanay nang sumasagot sa telepono. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng isang bagong, mas nakakatakot na tanong. "Mga anak." Hindi lang si Amihan ang nawala sa kanya. Iniwan ng boses ng bata si Lino na nakatayo sa pasilyo, parang isang estatwang binuhusan ng malamig na semento. "Mami." Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ng paulit-ulit. Mas malakas pa kaysa sa ingay ng mga taong nagsisialisan sa ballroom. Hindi siya bumalik sa kanyang upuan. Hindi niya pinulot ang mga dokumentong nalaglag.
Dire-diretso siyang lumabas ng hotel, ang kanyang isip ay blanko maliban sa isang nag-aapoy na pangangailangan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Mabilis siyang sumakay sa kanyang inerkilang kotse at minaneho ito papalayo sa hotel. Huminto sa isang lugar kung saan may tanaw siya sa entrance. Naghintay siya. Bawat minuto ay parang isang oras. Ang mga tanong ay bumabagabag sa kanyang utak. Sino ang batang iyon? Bakit tinawag siyang mommy? Posible ba? Ang doktor noon ay nagsabing namatay sila. Pareho, ande. Si amihan at ang sanggol. Sanggol, isang sanggol lang. Hindi sinabing. Maya-maya pa, lumabas si amihan sa hotel. Mag-isa ito, mabilis ang lakad at halatang balisa. Sumakay ito sa isang pickup truck at mabilis na umalis. Hindi nag-isip ng 2 beses si Lino. Sinindihan niya ang makina at sinundan ito, nag-iingat na mapanatili ang isang ligtas na distansya. Ang pagmamaneho ay nagdala sa kanila palayo sa kabayanan, papasok sa mas luntiang mga bahagi ng probinsya. Ang mga magagarang gusali ay napalitan ng mga puno ng niyog at malalawak na palayan. Para kay Lino, ang tanawin ay parang isang panaginip, ngunit ang kanyang isip ay abala sa pagiging isang detektib. Huminto ang pickup ni amihan sa isang maliit na pamilihan sa tabi ng kalsada. Nagpanggap si Lino na tumitingin-tingin din at pumasok sa isang maliit na karinderya sa tapat. Magandang hapon po. Pabili po ng tubig, sabi niya sa matandang babaeng nagbabantay. Sige iho, sagot nito. Dayo po kayo rito? Tanong ng matanda. Opo, may hinahanap lang po akong opisina. Pagsisinungaling ni Lino. Yung Tala-Aro Organics po, alam niyo po ba kung saan? Biglang nagliwanag ang mukha ng matanda. Ay oo, kay Ma'am Amihan. Napakabait na babae niyan. Haligi ng aming munting komunidad. Napakasuwerte ng kanyang mga anak sa kanya. Mga anak? Maang-maangan na tanong ni Lino. Pakiramdam niya'y biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Oo, 3, iho. Mga kambal na napaka-cute. Isang biyaya mula sa Diyos, lalo na para sa isang byuda na tulad niya. Masayang kwento ng matanda. 3. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya na parang malakas na sampal. Byuda? Ang alam ng lahat ay patay na ang asawa nito. Ngunit 3? Hindi isa. 3. Nagpasalamat si Lino, kinuha ang tubig at mabilis na bumalik sa kanyang kotse. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang manibela. Ang pagdududa sa kanyang isip ay unti-unting nagiging isang nakakatakot na posibilidad. Sa loob ng kanyang pickup, hindi mapakali si amihan. Ang pagkikita nila ni Lino ay parang isang masamang panaginip na muling bumabalik. Bakit ngayon pa? Bakit kung kailan maayos na ang lahat? Ang lamig sa mga mata nito, ang paraan ng pagbigkas nito sa kanyang pangalan. Lahat ay nagbalik. Ang sakit, ang galit. Kailangan niyang makauwi. Kailangan niyang makita ang kanyang mga anak. Sila ang kanyang pader. Sila ang kanyang kuta laban sa multo ng nakaraan. Pinabilis niya ang takbo ng sasakyan. Ang tanging nasa isip ay ang ligtas na yakap ng kanyang tahanan. Sinundan ni Lino ang sasakyan ni amihan hanggang sa lumiko ito sa isang maliit na daanan na napapalibutan ng mga puno. Sa dulo nito ay isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at semento. May isang hardin na puno ng buhay at kulay. Isang tahanan. Ipinark ni Lino ang kanyang kotse sa malayo. Sa likod ng isang malaking puno ng akasya at naglakad ng dahan-dahan. Nahanap niya ang isang lugar kung saan hindi siya makikita, ngunit may malinaw siyang tanaw sa bakuran sa likod ng bahay. At doon, nakita niya sila. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Hindi isa, hindi 2, kundi 3. 3 batang naglalaro ng habulan sa damuhan. 2 lalaki at isang babae. Lahat ay may parehong kulot na buhok at parehong maliliit na pangangatawan. Ang kanilang mga halakhak
ay parang musika na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Nakita niyang lumabas si Amihan mula sa bahay at sinalubong ang mga bata ng yakap. Ang Amihan na kaharap niya kanina, na puno ng galit at lamig, ay biglang naglaho, napalitan ng isang ina na ang mukha ay nagliliwanag sa purong pagmamahal. Pinanood sila ni Lino mula sa malayo, isang tahimik na manonood sa isang buhay na dapat ay sa kanya. Ang eksena ay perpekto, isang masayang pamilya. Ang tanging kulang ay siya. O mas tamang sabihin, siya ang nagkulang. Habang nagtatakbuhan, biglang natapilok ang batang babae. Bumagsak ito sa damuhan. "Wow, Mommy!" Iyak nito. Agad na tumakbo si Amihan para buhatin ito. Habang pinapatahan niya ito, ang batang babae ay tumingala. Ang mukha ay basang-basa ng luha. At sa sandaling iyon, tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Lino. Sa ilalim ng sikat ng hapon, sa gitna ng mga luha ng bata, nakita niya ito. Malinaw na malinaw. Ang hugis ng mga mata. Ang paraan ng pagkurba ng labi nito habang umiiyak. Ang maliit na nunal sa ibabaw ng kanang kilay. Nakikita niya ang kanyang sarili. Ang 7 taon ng kasinungalingan. Ang pekeng libingan. Ang gabi-gabing pagluluksa. Lahat ay gumuho sa isang iglap. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang katotohanan ay mas masakit, mas brutal, kaysa sa kahit anong kasinungalingan na pinaniwalaan niya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ang pagtatago ay walang nang silbi. Dala ng isang puwersang hindi niya makontrol, lumabas siya mula sa likod ng puno. Ang bawat hakbang sa damuhan ay parang isang milya ang layo. Ang mga paa niya ay nanginginig. Naramdaman ni Amihan ang isang presensya. Lumingon siya at nanlaki ang kanyang mga mata sa takot nang makita si Lino na papalapit. Ang mukha ay isang maskara ng hindi maipaliwanag na emosyon. Agad niyang itinago ang 3 anak sa likuran niya. Tumigil si Lino, ilang talampakan ng layo mula sa kanila. Ang kanyang tingin ay hindi na kay Amihan, kundi sa 3 pares ng mga matang nagtataka na sumisilip mula sa likod ng kanilang ina. Nanginginig ang kanyang labi nang subukan niyang magsalita. Ang kanyang boses ay basag, halos isang bulong na dala ng hangin. "Amihan, mga anak ba natin sila?" Ang tanong ni Lino ay binitin ng hangin. Isang tanong na may bigat ng 7 taon. Para kay Amihan, ang tanong na yon ay parang isang pagsabog. Ang takot na kanina pa'y kumukurot sa kanyang dibdib ay naging isang ganap na sindak. Ang lalaking ito, ang multo ng kanyang nakaraan, ay nakatayo sa kanyang paraiso. Nagbabantang sirain ang kapayapaan na pinaghirapan niyang buuin. "Sinag, ulan, tala," sabi niya. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma kahit nanginginig. "Pumasok na kayo sa loob ng bahay. Bilis. Maglaro muna kayo sa kwarto ninyo." Naramdaman ng mga bata ang tensyon. Walang tanong-tanong, mabilis silang tumakbo papasok sa bahay. Ang kanilang mga maliliit na mukha ay puno ng pagkalito. Nang marinig ni Amihan ang pagsara ng pinto, doon lang niya hinarap si Lino ng buong tapang. Ang kanyang katawan ay isang pader sa pagitan nito at ng kanyang mga anak. "Huwag kang lalapit sa kanila," sabi niya. Ang bawat salita ay matigas at malamig. "Amihan, pakiusap." Humakbang si Lino. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat na para bang nagmamakaawa. "Sagutin mo ako. Sila ba?" Hindi niya matapos ang tanong. Ang katotohanan ay napakasakit bigkasin. Hinarap siya ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal nang kinimkim. "Wala kang karapatang magtanong. Wala kang karapatan na tumapak man lang sa lugar na ito." "Pero akala ko patay ka na," sigaw ni Lino. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ang lahat ng kontrol na pinanatili niya sa loob ng 7 taon ay biglang gumuho. Lumuhod siya sa damuhan, sa harap mismo ni Amihan. Ang kanyang mamahaling suit ay nabahira ng lupa.
May death certificate, amihan. May libingan. 7-7 taon. 7-7 taon akong nagluksa sa isang pekeng libingan. Gabi-gabi. Kinakausap ko ang puntod mo. Humihingi ng tawad. Sa halip na awa, isang tawa ang kumawala sa lalamunan ni amihan. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng pait at sakit. Umiyak ka para sa isang pekeng libingan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pighati. Isang pekeng libingan, Lino. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ni Lino na puno ng luha. Ako, Lino? Halos mamatay ako. Mag-isa kong iniluwal ang 3 batang yan sa isang maliit na klinik dito sa probinsya. Walang epidural, walang pampamanhid. Tanging ang sakit lang ng panganganak at ang sakit ng pagkakanulo mo. Nagdugo ako para sa kanila. Lino, nagsakripisyo ako para sa kanila. Habang ikaw, anong ginagawa mo? Nagpapakasasa sa yaman na ipinalit mo sa amin. Ang bawat salita ay parang latigo na humahagupit kay Lino. Wala siyang maisagot. Ang lahat ng sinabi ni amihan ay totoo. Patawarin mo ako. Iyon na lang ang kaya niyang sabihin. Paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Patawarin mo ako, Ami. Hayaan mo akong bumawi. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na maging ama sa kanila. Pakiusap. Ang salitang ama ang tuluyang nagpasiklab sa natitirang pasensya ni amihan. Ama? Mariin niyang sabi. Wala kang karapatan sa salitang yan. Itinuro niya ang kanyang dibdib. Ang ama ng mga anak ko ay namatay 7 taon na ang nakakaraan. Namatay siya sa gabing pinili niya ang pera kaysa sa pamilya niya. Namatay siya sa gabing sinabi niyang, I'm sorry, amihan. Ang lalaking nakaluhod sa harap ko ngayon, hindi ko siya kilala. Isa ka lang dayuhan. Tumalikod si amihan, naglakad patungo sa kanyang pinto. Amihan, wag! Pakiusap! Sigaw ni Lino. Sinusubukang tumayo. Ngunit bago pa man siya makahakbang, humarap muli si amihan. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Wala kang karapatan dito. Ulit niya, ang kanyang boses ay pinal at walang emosyon. Umalis ka na. At wag na huwag ka nang magpapakita pa sa amin. Pagkasabi noon, pumasok siya sa loob ng bahay at sa harap mismo ng mukha ni Lino, isinara niya ang pinto ng malakas. Blag! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong paligid kasing lakas ng pagbasag ng puso ni Lino sa pangalawang pagkakataon. Naiwan siyang nakaluhod sa damuhan, mag-isa, sa labas ng bahay na puno ng buhay na dapat ay sa kanya. Ang pinto na yon ay hindi lang isang pinto. Ito ay isang pader na nagsasabing huli na ang lahat, si Chabob. Samantala, sa isang magarang opisina sa Maynila, si Isla Del Mar ay iritableng nakatitig sa kanyang telepono. Kanina pa niya tinatawagan si Lino, ngunit diretso lang ito sa voicemail. Hindi ito normal. Si Lino ay palaging sumasagot. Saan ka na naman nagpunta, Lino? Bulong niya sa sarili, isang pamilyar na takot at pagdududa ang gumagapang sa kanyang sistema. Binuksan niya ang isang application sa kanyang laptop, isang tracking software na palihim niyang inilagay sa telepono ni Lino noon pa. Sa loob ng ilang segundo, isang pulang tuldok ang lumitaw sa mapa. Kumunot ang kanyang noo. Ang tuldok ay nasa gitna ng kawalan. Malayo sa Maynila, pinalaki niya ang mapa at lumitaw ang isang pangalan. Probinsya ng Tala-Araw, ang lugar kung saan ginanap ang komperensya, ang lugar kung saan nanggaling ang babaeng tagapagsalita na may apelyidong Salcedo. Isang malamig na kaba ang biglang bumalot sa kanya. Hindi ito nagkataon lamang. Kinuha niya ang kanyang bag at mga susi ng kotse. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Anong ginagawa mo dyan, Lino? Tanong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado.
Susundan kita. Ang mahabang biyahe patungong Talaaraw ay hindi nakapagpakalma kay Isla del Mar. Sa halip, ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay nagpapatindi lamang sa apoy ng kanyang pagdududa at galit. Si Lino, sa loob ng 7 taon, ay naging isang asong sunod-sunuran. Isang malungkot na aso. Oo, ngunit isang asong tapat. Ngayon, sa unang pagkakataon, ito ay nagpakita ng sarili itong landas. At ang landas na yon ay tumuturo sa isang direksyon na kinatatakutan ni Isla. Gamit ang GPS tracker, narating niya ang liblib na lugar kung saan naroon si Lino. Mula sa malayo, sa loob ng kanyang itim na luxury sedan na may tinted na salamin, pinanood niya ang eksena na tila isang pelikula. Nakita niya si Lino na nakaluhod sa damuhan. Nakita niya ang isang babae, ang babaeng nasa entablado, na galit na nakatayo sa harap nito, at nakita niya ang pagsara ng pinto. Para kay Ayla, hindi na kailangan ng paliwanag. Ang mga piraso ng puzzle ay kusa nang nabuo sa kanyang isipan, at ang nabuong larawan ay isang bangungot. Buhay siya. Ang 3 salitang yon ay parang isang bomba na sumabog sa kanyang utak. Ang perpektong mundo na maingat niyang itinayo sa loob ng 7 taon, na ang pundasyon ay isang libingan ng kasinungalingan, ay biglang nayanig. Ang multo na akala niya ay matagal nang nailibing ay bumangon para sirain ang lahat. At ang mga batang narinig niyang chismis mula sa mga kakilala sa komperensya. Kambal daw. 3. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Isla. Isang galit na nag-ugat hindi sa pag-ibig para kay Lino, kundi sa takot. Takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Takot na bumalik sa pagiging isang Isla na walang-wala, isang batang babae na iniwan at ipinamigay na parang isang laruang pinagsawaan. Ang pamilya na binuo niya kasama si Lino ay hindi tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagmamay-ari, sa seguridad, sa pagpapatunay sa mundo na siya ay karapat-dapat. At si Amihan, kasama ang kanyang mga anak, ay isang banta sa lahat ng yon. Sila ang kamalian sa kanyang perpektong obra. Pinanood niya si Lino na tulalang tumayo at malungkot na naglakad pabalik sa kotse nito. Hindi niya ito tinawagan. Hindi niya ito kinompronta. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero mula sa kanyang pribadong contact list. "Miguel, Isla to," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib. "May trabaho ako para sa'yo." Si Miguel ay isang private investigator na may reputasyon sa paghuhukay ng dumi. Ngunit ang kanyang tunay na talento ay ang pagtatanim ng dumi kung saan ito kailangan. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang babae, Amihan Salcedo ng Talaaraw. At pagkatapos, tatawagan mo ang kaibigan nating si Dante sa tabloid. May ibibigay akong kwento sa kanya. Isang kwento na sisira sa buhay ng babaeng ito habang buhay. Sa loob ng 24 na oras, ang halimaw ay kumilos ng mabilis. Nakuha ni Miguel ang mga detalye ng buhay ni Amihan, ang kanyang negosyo, ang kanyang mga anak, ang kanyang estado bilang isang biyuda. Lahat ng ito ay ibinigay ni Isla kay Dante, isang reporter na walang konsensya at handang isulat ang anumang bagay para sa pera. Binaluktot ni Isla ang katotohanan. Ang kwento ay hindi na tungkol sa isang babaeng iniwan. Sa bersyon ni Isla, si Amihan ay isang tusong gold digger, isang babaeng nagkunwaring patay para makakuha ng simpatya at insurance money. Isang babaeng bumalik pagkatapos ng 7 taon, gamit ang mga anak na hindi tiyak kung kanino, para muling habulin ang yaman ng kanyang dating asawa na si Lino Montenegro, na ngayon ay matagumpay na sa piling ng kanyang tunay na pag-ibig, si Isla del Mar. Ang kwento ay perpektong ginawa para maging isang iskandalo. Kinabukasan, sumabog ang balita. Nasa kusina si Amihan
Naghahanda ng almusal para sa kanyang mga anak nang biglang sunod-sunod na tumunog ang kanyang telepono. Mga tawag mula sa kanyang mga supplier, mga kliyente, mga kaibigan. Nang sagutin niya ang isa, ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. "Ami, nakita mo na ba ang balita online?" Mabilis niyang binuksan ang kanyang laptop at doon, sa homepage ng isang sikat na gossip website, nakita niya ang kanyang mukha. Sa tabi nito ay isang luma niyang litrato kasama si Lino at isang kasalukuyang litrato ni Lino kasama si Isla. Ang headline ay sumisigaw, "Babaeng nagpanggap na patay, muling nagpakita para habulin ang milyonaryong ex." Ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Binasa niya ang artikulo. Ang bawat salita ay isang lason na tumatagos sa kanyang puso. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ang kanyang pinaghirapang reputasyon, ang kanyang tahimik na buhay ay sinisira sa harap ng buong mundo. Narinig niya ang busina ng isang sasakyan sa labas. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya ang isang van ng isang TV network. Maya-maya, may isa pang dumating. At isa pa. Biglang may kumatok ng malakas sa kanyang pinto. Nanginginig siyang lumapit para buksan ito, umaasang isa ito sa kanyang mga kapitbahay. Ngunit pagbukas niya, isang liwanag ang sumalubong sa kanya. Ang liwanag mula sa mga kamera ng telebisyon. Isang kumpol ng mga reporter ang nakatayo sa kanyang pintuan. Lahat ay naguunahan na itutok ang kanilang mga mikropono sa kanyang mukha. "Ma'am Salcedo, totoo po bang tinakbuhan niyo si Mr. Montenegro 7 taon na ang nakalipas? Sino po ang tunay na ama ng inyong mga anak? Totoo po bang bumalik lang kayo para sa pera?" Napaatras si amihan, hindi makapagsalita. Ang mga tanong ay parang mga batong ibinabato sa kanya. Siya ay nasukol. Ang halimaw na ginising ni Lino ay hindi na lamang si Isla. Ito ay isang halimaw na may libu-libong mga mata at bibig. At lahat sila ay nakatingin at humuhusga sa kanya. Naitulak ni amihan ang pinto ng buong lakas. Ang tunog ng pagsara nito ay sinundan ng katahimikan sa labas. Ngunit sa loob ng kanyang bahay, ang ingay ay nasa kanyang isipan. Ang mga tanong, ang mga akusasyon, ang mga kumikinang na ilaw ng kamera na tila tumagos sa kahoy na pader. "Mami, sino po sila?" tanong ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay bilog sa pagtataka. Mabilis na pinunasan ni amihan ang isang takas na luha. Ngumiti siya. Isang pilit na ngiti na umaasang maitatago ang takot sa kanyang puso. "Wala yon mga anak. Mga kaibigan lang ni Mami mula sa trabaho. Gusto lang nila akong kunan ng litrato. Laro na lang po tayo sa loob, ha? Huwag muna tayong lalabas." Sa sumunod na 2 araw, ang kanilang bahay ay naging isang kulungan. Hindi niya pinalabas ang mga bata. Hindi rin siya lumabas. Ang mga van ng media ay nanatili sa labas na parang mga buwitreng naghihintay. Ang kanyang telepono ay hindi tumigil sa pagtunog. Hindi niya ito sinasagot. Ang bawat ring ay parang isang paghusga. Ang mundo sa labas ay naging isang kalaban. Ngunit hindi niya maaaring ikulong ang mga anak niya habang buhay. Sa 3 araw, naubos na ang kanilang gatas at tinapay. Kailangan na nilang pumasok sa eskwela. Nag-ipon siya ng lakas ng loob. Sinuot niya ang kanyang pinakamalaking salaming pang-araw at sinabihan ng mga anak na maglaro sila ng secret agent papunta sa kotse. Ngunit paglabas pa lang nila ng pinto, ang mga kamera at mikropono ay muling sumugod sa kanila. Nagulat ang mga bata. Niyakap ni Tala ang kanyang binti sa takot. Mabilis silang isinakay ni amihan sa kotse at pinaharurot ito paalis. Ngunit hindi bago narinig ng kanyang mga anak ang mga salitang ibinato sa kanya. "Manloloko. Pera lang ang habol." Sa eskwelahan, ang mga tingin ay iba na. Ang mga ngiti ng ibang magulang na dati mainit ay napalitan ng mga pabulong na usapan at mapanuring mga mata. Pinilit ni amihan na huwag itong pansinin
habang inihahatid niya ang kanyang mga anak sa kanilang silid-aralan. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay dumating ng hapong iyon. Sinundo niya ang mga bata. Tahimik sila sa loob ng kotse, isang bagay na hindi pangkaraniwan. Maya-maya, nagsalita si Ulan, ang pinakatahimik sa tatlo. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Mommy?" Simula nito, hindi makatingin sa kanya. Sabi po ni Joshua, totoo daw po yung nasa TV, manloloko daw po kayo. At niloko niyo daw po ang daddy namin. Totoo po ba yun, Mommy? Ang tanong ay parang isang punyal na biglang isinaksak sa puso ni Amihan. Napakabilis at napakalalim. Napilitan siyang itabi ang kotse sa gilid ng daan dahil biglang nanlabo ang kanyang mga mata sa mga luhang namumuo. Ang ingay ng media, ang paghusga ng mga kapitbahay, kaya niyang tiisin ang lahat ng yon. Pero ito, ang sakit sa mga mata ng kanyang sariling anak, ito ang hindi niya kaya. Humarap siya sa kanila, hinawakan ang maliliit na mukha ni Ulan at Sinag, habang si Tala ay tahimik na umiiyak sa kanyang upuan. "Hindi," mariin niyang sabi, kahit basag ang kanyang boses. "Hindi totoo yun, anak. Mahal na mahal ko kayo at hinding-hindi gagawa si Mami ng masama. May mga tao lang na gustong manakit, pero hindi natin sila hahayaan, okay?" Niyakap niya silang tatlo ng mahigpit, sinusubukang sipsipin ang sakit na nararamdaman nila, kahit na ang sarili niyang sakit ay halos hindi na niya makayanan. Pinrotektahan niya sila mula sa lahat, ngunit nabigo siyang protektahan sila mula sa mga salita. Pag-uwi nila sa bahay, ang bigat ng atmosfera ay halos hindi na mahinga. Ang dating masayang tahanan ay naging isang lugar ng kalungkutan. Habang pinapatulog niya ang mga bata, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na pamilyar sa kanya. Ang kanyang pinakamalaking kliyente sa Maynila. Ang kumpanyang nagbigay sa kanya ng unang malaking kontrata. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. "Hello, Mr. Tan?" "Amihan," sabi ng boses sa kabilang linya. Formal at malamig. "I'm calling about our pending order for next month. I'm sorry to inform you, but we have to cancel it." "Po? Pero bakit po?" tanong ni Amihan, kahit alam na niya ang sagot. "You know how it is, Amihan. Ang brand namin ay may reputasyong inaalagaan. We cannot be associated with this controversy. I'm sorry, it's just business." Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni Amihan ang telepono. Wala na siyang lakas para magalit o makipagtalo. Tanging isang pakiramdam ng kabiguan. Ang negosyong itinayo niya mula sa kanyang dugo at luha, ang pundasyon ng bagong buhay na ibinigay niya para sa kanyang mga anak, ay unti-unti na ring gumuho. Lahat ay nawawala. Nang mga sandaling iyon, isang mamahaling kotse ang huminto sa labas ng kanyang bahay. Bumaba si Lino, ang mukha ay gusot sa pag-aalala at pagkakasala. Nakita niya ang mga balita. Nakita niya ang ginawa ni Aisla. At sa desperadong pagtatangka na ayusin ang lahat, nagpunta siya roon. Kumatok siya sa pinto. Nagulat si Amihan nang makita siya. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig niyang tanong. "Amihan, I'm so sorry." "Wala akong alam sa ginawa ni Aisla," sabi ni Lino. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Pero aayusin ko to. Magpapatawag ako ng press conference. Lilinisin ko ang pangalan mo. Pangako." Sa narinig, isang tawa ang kumawala kay Amihan. Isang tawa na walang kagalakan, puno ng sakit at kabaluan. "Ayusin?" Ulit niya. Ang kanyang boses ay biglang tumaas. "Aayusin mo. Lino, tingnan mo ang paligid mo. Tingnan mo ang ginawa mo." Itinuro niya ang bintana, kung saan paminsan-minsan ay may dumadaang sasakyan na bumabagal para tingnan ang kanilang bahay. "Sinira mo ang buhay ko, 7 taon na ang nakalipas. At ngayong sinusubukan kong buuin ulit, bumalik ka para sirain ito ng paulit-ulit. Ang mga anak ko, Lino, umuwi sila kanina na umiiyak
dahil tinawag silang anak ng isang manloloko. Yan ba ang aayusin mo? Paano mo aayusin ang mga sugat sa puso ng mga bata? Ami, hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Sigaw niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Lahat ng ito ay dahil sa'yo, dahil sa kasakiman mo, dahil sa kahinaan mo. Ikaw ang nagdala ng unos na ito sa buhay namin. Ikaw ang salot. Napaatras si Lino sa tindi ng galit sa mga mata ni Amihan. Ito ang huling paghuhusga, ang huling pako sa kanyang kabaong. Umalis ka na, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay biglang naging isang mapanganib na bulong. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Kung talagang may natitira ka pang kahihiyan, kung talagang gusto mong bumawi, ang pinakamagandang gawin mo ay maglaho sa buhay namin. Habang buhay. Walang nagawa si Lino kundi ang tumalikod. Sa bawat hakbang niya palayo, para siyang naglalakad sa ibabaw ng mga bubog ng nabasag nilang pamilya. Pagkasara ng pinto, napaluhod si Amihan sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Lahat ay nawala. Ang kanyang kapayapaan, ang kanyang negosyo, ang kaligayahan ng kanyang mga anak. Siya ay mag-isa sa gitna ng unos na walang katapusan. Mula sa malayo, sa loob ng isa pang sasakyan, pinanood ni Isla ang pag-alis ni Lino mula sa bahay ni Amihan. Nakita niya ang itsura ng pagkatalo sa mukha nito. Ngunit alam niya na hindi ito susuko. Hanggat nariyan ang mga bata, palaging babalik si Lino. Kinuha niya ang isang litrato ng 3 bata na ipinadala sa kanya ng kanyang investigador. Isang malamig at determinadong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kung hindi makuha sa pakiusap, bulong niya sa sarili habang tinititigan ang mga inosenteng mukha sa larawan. Kailangan ng linisin ang mga natitirang kalat. Lumipas ang isang araw na tila walang katapusan. Ang media ay unti-unting nawala. Ngunit ang pinsalang iniwan nila ay nanatili. Ang katahimikan sa loob ng bahay ni Amihan ay mas mabigat kaysa sa ingay ng mga kamera. Hindi na niya pinapasok ang mga bata sa eskwela sa takot na muli silang masaktan. Sinubukan niyang maging masaya sa harap nila, ngunit nakikita ng mga bata ang lungkot sa likod ng kanyang mga ngiti. Kinahapunan, para kahit paano'y pag-aani ng kanilang loob, inaya niya silang maglaro sa hardin sa likod bahay. Ito ang kanilang santuwaryo, ang tanging lugar na pakiramdam nila'y ligtas pa. Sige, magtatago ako, masayang sabi ni Amihan. Sinusubukang ibalik ang dating sigla. Bilang kayo hanggang 10. 1, 2, 3. Sabay-sabay na bilang nina Sinag at Ulan habang nakaharap sa pader, habang si Tala ay tumatawang nagtago sa likod ng isang malaking paso ng halaman. Ngumiti si Amihan at nagtago sa likod ng isang puno ng mangga. Mula roon, pinanood niya ang kanyang 3 anghel. Ang lahat ng pagod at sakit ay nawawala kapag nakikita niya silang masaya. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang dahilan para lumaban. Ready or not, here we come, sigaw ni Sinag. Nagsimula silang maghanap. Madaling nahanap si Tala, pagkatapos ay si Amihan. Si Ulan na lang, sabi ni Tala, at naghiwa-hiwalay sila para hanapin ang kapatid. Naiwan si Amihan na nakatayo malapit sa bakod sa likuran, nakangiting pinapanood ang kanyang mga anak. Maya-maya, natagpuan na ni Sinag si Ulan na nagtatago sa ilalim ng isang mesa. Nagtawanan sila. Okay, si Mami naman ang taya. Lumingon si Amihan. Nasaan si Tala? Tanong niya. Nagkatinginan sina Sinag at Ulan. Akala ko po kasama niyo, sabi ni Sinag. Isang malamig na kaba ang biglang dumaloy sa ugat ni Amihan. Tala? Tawag niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Anak, tapos na ang laro. Lumabas ka na. Walang sumagot. Tanging ang marahang ihip ng hangin. Tala! Sigaw niya. Mas malakas na ngayon. Hinanap niya ang bawat sulok ng hardin. Sa likod ng mga paso, sa ilalim ng mga mesa,
Sa likod ng mga puno, wala. Para siyang bulang, biglang naglaho. Ang kaba ay naging isang ganap na sindak. Tumakbo siya papasok sa bahay, ang puso niya'y kumakaripas. Tala, nasaan ka anak? Hinalughog niya ang bawat silid, ang kusina, ang sala, ang mga kwarto, wala. Sinasinag at ulan ay umiiyak na sa takot, sumusunod sa kanya. Mami, nasaan si Tala? Tanong ni Ulan sa gitna ng paghikbi. Hindi makasagot si Amihan. Ang kanyang isip ay tumatakbo, sinusubukang isipin kung ano ang nangyari. Imposibleng lumabas. Nakasara ang gate sa harap. Ang bakod sa likod ay masyadong mataas para sa isang bata. Habang tumatakbo siya pabalik sa hardin, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang maliit na bagay na kumikinang sa damuhan malapit sa bakod sa likuran. Isang maliit na hairpin na may hugis na bituin, ang hairpin na suot ni Tala kanina. Sa tabi nito, may bakas sa lupa. Bakas ng sapatos ng isang matanda. At sa sandaling iyon ang kanyang telepono ay tumunog. Isang hindi rehistradong numero. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay malamig, pamilyar, at puno ng tagumpay. Ang boses ng isang halimaw. Naghahanap ka ba ng isang maliit na bituin, Amihan? Tanong ni Isla Delma. Nanhina ang mga tuhod ni Amihan. Isla, anong ginawa mo? Nasaan ang anak ko? Oh, she's perfectly fine. Sagot ni Isla na may kasamang tawa. For now, she's a very beautiful child. Kamukhang kamukha ni Lino. Isang maliit na kamalian na kailangang burahin. Sa likuran, naririnig ni Amihan ang isang maliit na boses na umiiyak. Mami, gusto ko na pong umuwi. Tala, sigaw ni Amihan. Ang kanyang puso ay dinudurog. Hayop ka, Isla. Ibalik mo ang anak ko. Kung gusto mong makita pa siyang buhay, sabi ni Isla. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso at mapanganib. Pumunta ka sa luma at abandonadong bodega sa may pantalan. Mag-isa ka, walang pulis, walang Lino. Isang maling galaw mo lang, Amihan, at sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang bituin mo ng buo. Click! Ibinaba ni Isla ang tawag. Nabitiwan ni Amihan ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa damuhan ay halos hindi niya narinig. Ang kanyang mundo ay umikot at huminto. Ang banta ni Isla ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi mo na makikita ang bituin mo ng buo. Napatingin siya kina Sinag at Ulan na ngayon ay magkayakap na umiiyak sa may pintuan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot na hindi pa niya nakita kailanman. Sa isang iglap, lahat ng galit niya kay Lino, lahat ng pride, lahat ng pader na itinayo niya sa pagitan nila ay gumuho. Wala nang halaga ang mga iyon. Ang tanging mahalaga ay si Tala, ang kanyang munting bituin. Alam niyang hindi niya ito kayang mag-isa. Ito ay isang halimaw na hindi niya kayang labanan ng walang tulong. At sa kabila ng lahat ng sakit, may isang tao lang sa mundo na may parehong karapatan at dahilan para iligtas si Tala. Nanginginig niyang dinampot ang telepono. Ang kanyang mga daliri ay hirap na hirap hanapin ang numero ni Lino sa kanyang contacts. Sa pangalawang ring, sumagot ito. Amihan. Ang boses ni Lino ay puno ng pag-aalala. Halatang hindi inaasahan ang tawag niya pagkatapos ng nangyari. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Amihan. Ang kanyang boses ay basag at desperado. Isang sigaw ng isang inang nasa bingit ng pagkasira. Lino, hikbi niya. Tulungan mo ako. Pakiusap. Anong nangyari? Agad na nagbago ang tono ni Lino, puno ng alarma. Si Iihla. Humagulgol si Amihan. Kinuha niya si Tala. Kinuha niya ang anak natin. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Ngunit hindi ito katahimikan ng pag-aalinlangan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang bagyo. Nasaan ka? Mariing tanong ni Lino. Ang kanyang boses ay biglang naging matigas at puno ng determinasyon.
Lahat ng bakas ng kahinaan at pagsisisi ay nawala, napalitan ng galit ng isang ama na ang anak ay nasa panganib. "Nasa bahay ako," sagot ni amihan. "Huwag kang aalis diyan," utos ni Lino. "Huwag kang gagawa ng kahit ano. Intindihin mo, amihan. Huwag kang pupunta kung saan man. Papunta na ako." Pagkababa ng telepono, niyakap ni amihan ang kanyang 2 anak na lalaki. "Magiging okay ang lahat," bulong niya. Kahit hindi niya sigurado kung para sa kanila o para sa sarili niya ang mga salitang iyon. Dadalhin natin si Tala pabalik. Samantala, sa isang madilim at maalikabok na bodega sa may pantalan, kinaladkad ni Isla ang umiiyak na si Tala papasok. Ang amoy ng kalawang at nabubulok na kahoy ay nangingibabaw sa hangin. "Tumahimik ka!" sigaw ni Isla, nainis sa walang tigil na pag-iyak ng bata. Itinali niya ito nang hindi mahigpit sa isang upuan sa gitna ng bodega. "Kung hindi ka tatahimik, iiwan kita rito sa mga malalaking daga." Natakot si Tala at pilit na tinikom ang kanyang bibig. Tanging mga hikbi na lang ang maririnig. Nakangising lumabas si Isla ng bodega para kunin ang kanyang telepono mula sa kotse, handa nang hintayin ang pagdating ni amihan. Ngunit sa loob ng trunk ng kanyang sasakyan, 2 anino ang gumalaw. Nang makita ni Sinag at Ulan na kinaladkad ng isang estranghera, ang kanilang kapatid, papunta sa isang kotse kanina sa kanilang bakuran, hindi sila nagsisigaw. Sa halip, dala ng isang tapang na tanging mga bata lang ang mayroon. Ginawa nila ang tanging bagay na naisip nila mula sa mga napapanood nilang palabas. Ang iligtas ang kanilang kapatid. Habang abala si Isla sa pagsisigawan kay Tala sa loob ng kotse, dahan-dahan silang lumapit at nagtago sa bukas na trunk. Nakatago sa dilim, magkayakap sa takot. Ang 2 batang lalaki na sumunod para iligtas ang kanilang kapatid. Hindi nila alam na sa kanilang pagtatangka na maging bayani, sila ay pumasok lamang ng mas malalim sa lungga ng halimaw. Ang bawat segundo sa biyahe papuntang Pantalan ay parang isang paglalakbay sa impyerno para kay Lino. Ang isang kamay niya ay nasa manibela, ang isa ay nakakuyom ng mahigpit. Katabi niya si amihan na tahimik na umiiyak. Ang mga daliri ay magkakakrus sa panalangin. Ang dating galit sa pagitan nila ay nawala. Natunaw sa iisang nag-aalab na damdamin, ang takot para sa kanilang anak. Para kay Lino, hindi lang ito isang rescue mission. Ito ang kanyang huling paghuhukom. Bawat metro na tinatahak ng kotse ay isang paalala ng kanyang kasalanan. Siya ang nagpasok kay Isla sa buhay nila. Siya ang nagtanim ng halimaw na ngayon ay gustong kunin ng kanyang anak. "Kasalanan ko to," paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip. "At ako rin ang tatapos dito." Narating nila ang abandonadong pantalan. Ang hangin ay amoy kalawang at maalat na dagat. Ang tanging ilaw ay mula sa buwan na sumisilip sa mga ulap. Sa dulo ng daan, nakatayo ang isang malaking bodega. Ang mga bintana nito ay basag na parang mga matang bulag. Walang salitang lumabas sa kanila. Sabay silang bumaba at maingat na lumapit. Ang pinto ng bodega ay bahagyang nakabukas. Pagpasok nila, ang tanawin sa loob ay isang bangungot na naging totoo. Sa gitna ng malawak na espasyo, sa ilalim ng isang nag-iisang bombilya na nagbibigay ng aandap-andap na liwanag, nakaupo si Tala sa isang silya. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakatali. "Tala," mahinang bulong ni amihan na pahawak sa kanyang bibig. "Mommy," sagot ng bata. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-asa. Mula sa isang madilim na sulok, lumabas si Isla. May hawak siyang isang piraso ng tubo at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang apoy na hindi na pag-aari ng isang matinong tao. "Sa wakas," sabi ni Isla, isang ngangisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Ang ating maliit na reunion."
Isla. Parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Lino, humahakbang pasulong. Pakawalan mo ang bata. Ako ang may kasalanan sa'yo, hindi siya. Ako ang parusahan mo. Tumawa si Isla, isang tawang malamig at walang buhay. Parusahan ka? Lino, hindi ito parusa. Ito ay paglilinis. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Amihan, nanginginig. Gusto ko lang naman ng isang perpektong pamilya. Sigaw ni Isla, ang kanyang boses ay biglang tumaas at naging basag. Isang pamilyang hindi ako iiwan. Lumaki ako na ipinapasa-pasa na parang isang bagay na walang halaga. Isang pagkakamali. At nang sa wakas ay nahanap ko na ang bubuo sa akin. Ikaw. Dinuro niya si Lino. Gumawa ka ng sarili mong mga pagkakamali. Iwinasiwas niya ang tubo patungo sa direksyon ni Tala. Sila, ang mga batang ito. Sila ang dumi sa perpekto kong larawan. Sila ang kalat na kailangang linisin. Habang nangyayari ang komprontasyon sa labas ng bodega, dalawang maliliit na anino ang dahan-dahang lumabas mula sa trunk ng kotse ni Isla. Sina Sinag at Ulan. Narinig nila ang sigaw ng kanilang ina at ang iyak ng kanilang kapatid. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo sila papasok sa bodega. Mami! Sigaw nilang dalawa. Ang pagdating nila ay ikinagulat ng lahat. Hindi! Sigaw ni Amihan. Ang takot niya ay lalo pang lumaki. Mangapste! Sigaw ni Isla. Ang kanyang muka ay nag-iba dahil sa galit. Mas marami pa palang kalat. Sa kanyang pagkasira ng ulo, hinampas ni Isla ang tubo sa isang kalawanging poste na malapit sa kanya. Ang malakas na tunog ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Dahil sa impact, isang bagay sa itaas ang gumanal. Isang lumang scaffolding na gawa sa bakal at kahoy, na matagal nang hindi nagagalaw, ay biglang umuga ng marahas. Ang mga tornilyo ay lumangit-ngit. Ang mga alikabok at maliliit na bato ay nagsimulang mahulog. Sa ilalim mismo nito, sina Sinag at Ulan ay tumakbo papalapit kay Tala. Ang tatlong bata, sa gitna ng kanilang takot, ay nagkayakap-yakap. Nakita ni Lino ang lahat sa isang iglap na tila bumagal ang oras. Nakita niya ang gumuguhong scaffolding. Nakita niya ang kanyang tatlong anak na nasa direktang panganib. At nakita niya ang pagkakataon, ang tanging pagkakataon para itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Walang pag-aalinlangan, walang pangalawang pag-iisip. Hindi! Sigaw niya at tumakbo ng buong bilis na hindi pa niya nagawa sa buong buhay niya. Para kay Amihan, ang lahat ay isang malabong imahe. Ang pagtakbo ni Lino, ang sigaw niya, ang papalapit na panganib. Narating ni Lino ang mga bata sa loob ng ilang segundo. Sa huling hibla ng kanyang lakas, itinulak niya ang tatlong magkakapatid ng buong puwersa palayo sa panganib. Tumilapon sila sa sahig, ligtas, ilang talampakan ang layo. At habang nakatingin siya sa kanilang mga nagtatakang mukha, sa huling pagkakataon, ngumiti siya. Mahal ko kayo mga anak, sigaw niya. At pagkatapos, isang nakabibinging tunog ng bumabagsak na bakal ang pumuno sa bodega. Blag! Ang scaffolding ay bumagsak sa eksaktong lugar kung nasaan siya kanina. Tinabunan siya sa ilalim ng bigat ng mga kalawanging tubo at nabubulok na kahoy. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, isang sigaw ang bumasag dito. Isang sigaw na puno ng sakit at pagkawala. Isang sigaw na nanggaling sa kaluluwa ni Amihan. Lino! Ang tatlong bata, sa gitna ng kanilang pag-iyak, ay sumigaw ng isang salita sa unang pagkakataon. Daddy! Daddy! Naiwang nakatayo si Isla. Ang tubo ay nabitawan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang kanyang plano ay nawasak sa isang paraan na hindi niya kailanman inakala. Sa sahig, sa ilalim ng nagkalat na bakal, si Lino ay nakahandusay at hindi gumagalaw.
naliligo sa sarili niyang dugo. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Sa malayo, isang tunog ang unti-unting lumalakas. Ang tunog ng mga sirena ng pulis at ambulansya, papalapit na. Ang puting pader ng ospital ay tila walang katapusan. Ang amoy ng antiseptic ay nangingibabaw sa hangin. Isang amoy na laging maaalala ni Amihan bilang amoy ng takot at pag-asa. Sa isang malamig na upuan sa labas ng emergency room, mahigpit niyang niyakap ang kanyang 3 anak. Natulog na si Tala sa kanyang balikat, habang si Sinag at Ulan ay tahimik na nakasandal sa kanya. Ang kanilang mga mata ay namumugto pa rin sa pag-iyak. Ilang oras na silang naghihintay. Ang mga pulis ay dumating at umalis. Kinuha ang kanyang paunang salaysay at dinala si Isla na tulala at hindi makapagsalita. Ngunit ang isip ni Amihan ay wala sa krimen, wala sa hustisya. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon sa isang pinto sa dulo ng pasilyo, ang pinto ng operating room kung saan nilalabanan ni Lino ang kamatayan. "Mami!" bulong ni Tala, na biglang nagising. "Okay na po ba si Daddy?" Ang salitang Daddy, na ngayon ay malayang binibigkas ng kanyang mga anak, ay nagdulot ng panibagong kirot sa puso ni Amihan. Hinaplos niya ang buhok ng anak. "Ginagawa ng mga doktor ang lahat, anak," sabi niya sa isang mahinang boses. "Magdasal lang tayo, okay?" Niyakap niya muli silang 3 at sa katahimikan ng pasilyo, sila'y nagdasal. Nagdasal si Amihan hindi na bilang isang babaeng pinagtaksilan, kundi bilang isang ina na ang mga anak ay nanganganib na mawalan ng ama sa sandaling nakilala pa lang nila ito. Lumipas ang magdamag. Isang nurse ang lumapit sa kanya para sabihing tapos na ang operasyon. Inilipat si Lino sa intensive care unit. Kritikal ang kanyang kondisyon, ngunit stable. Isang maliit na sinag ng liwanag sa isang napakadilim na gabi. Ipinagbilin niya ang mga bata sa isang mabait na nurse sa isang family lounge at naglakad papunta sa ICU. Pagpasok niya sa silid, ang tanawin ay halos dumurog sa natitira pa niyang lakas. Nakahiga si Lino sa kama, walang malay, napapalibutan ng mga makina na may iba't ibang tunog. Ang kanyang katawan ay puno ng mga benda at pasa. Ang kanyang mukha, kahit na mamaga, ay may kapayapaan na hindi pa niya nakita rito noon. Ang ritmikong tunog ng life support machine, beep, 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 ang tanging musika sa silid. Ito ang tunog ng buhay, isang buhay na nakasabit sa isang napakanipis na sinulid. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa silyang nasa tabi ng kama. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, tinitigan niya si Lino nang walang pader ng galit sa pagitan nila. Ang nakikita niya ngayon ay hindi ang lalaking nagkanulo sa kanya, hindi ang dayuhang sumira sa kanyang buhay. Ang nakikita niya ay ang ama ng kanyang mga anak, ang lalaking sumagip sa kanila nang walang pag-aalinlangan. Inabot niya ang kamay nito, isang kamay na nakakabit sa isang dextrose. Malamig ito, ngunit naramdaman niya ang isang mahinang pulso. Ang pulso na nagsasabing lumalaban pa ito. Doon, sa gitna ng katahimikan na binabasag lang ng tunog ng makina, nagsimulang bumagsak ang mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ngunit hindi ito mga luha ng galit. Ito ay mga luha ng panghihinayang, ng pasasalamat, at ng isang emosyon na matagal na niyang ibinaon, ang pag-ibig na hindi pala talaga namatay. 7 taon, bulong niya, ang kanyang mga luha ay tumutulo sa magkahawak nilang kamay. 7 taon, Lino. 7 taon kitang kinamuhian. Araw-araw, isinumpa ko ang pangalan mo. Itinayo ko ang buhay ko at ng mga anak natin sa paniniwalang mas mabuti kami nang wala ka. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pero lahat ng yun, lahat ng galit, nawala nung gabing iyon sa bodega. Habang bumabagsak ang mga bakal na yon, wala akong nakitang taksil, wala akong nakitang makasariling tao. Sumikip ang kanyang dibdib. Ang nakita ko lang
ay ang ama ng mga anak ko, na handang ibigay ang lahat para sa kanila. Ibinigay mo ang sarili mo para sa kanila, Lin. Tinubos mo ang lahat ng kasalanan mo sa isang iglap. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Kaya Lino, kung naririnig mo ako, pinapatawad na kita. Ang mga salita ay tila isang malaking bigat na natanggal sa kanyang puso. Pinapatawad na kita sa lahat ng sakit, sa lahat ng luha, sa lahat ng taon na pinalaki ko ang mga anak natin ng mag-isa. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa gilid ng kama. Ang kanyang pisngi ay nakadikit sa kanilang magkahawak na kamay. Kaya pakiusap. Lumaban ka. Hikbi niya. Gumising ka na. Kailangan ka ng mga anak natin. Kailangan ka namin. Bigyan mo kami ng pagkakataong maging isang pamilya. Bigyan mo kami ng isa pang simula. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ito. Isang bahagyang paggalaw, isang napakahinang pagpisil sa kanyang kamay. Agad siyang napaangat ng ulo. Nag-aalinlangan. Guni-guni lang ba niya? Ngunit naramdaman niya itong muli. Mas malinaw ngayon. Ang mga daliri ni Lino ay gumalaw sa ilalim ng kanyang palad. Lino? Gulat niyang tanong. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng napakabilis. Ang mga pilik mata ni Lino ay bahagyang kuminang. Dahan-dahan na tila napakabigat, iminulat ni Lino ang kanyang mga mata. Malabo pa ang mga ito at hirap na naghahanap ng pokus. Ngunit natagpuan nito ang mukha ni Amihan. Isang mahinang tunog ang lumabas sa kanyang tuyong labi. Isang salita na hirap bigkasin, ngunit puno ng kahulugan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malamig na hangin ng ospital ay napalitan na ng mainit na simoy ng hangin sa probinsya ng Tala-Araw. Ang mga alaala ng gabi sa bodega ay unti-unti nang nagiging isang malayong bangungot, isang peklat na nagsasabi ng isang laban na kanilang napagtagumpayan. Sa isang maliit na paggawaan sa likod ng kanilang bahay, abala si Lino sa pagtuturo kina Sinag at Ulan kung paano kumpunihin ang isang sirang upuang kahoy. Bawat pagmartilyo niya ay maingat. Bawat galaw ay mas mabagal kaysa dati. Isang bahagyang pagkandirit sa kanyang paglakad ang permanenteng paalala ng gabing iyon. Isang peklat na buong pagmamalaki niyang dinadala. Wala na ang mamahaling relo sa kanyang pulso. Napalitan ito ng mga kalyo sa kanyang palad. Ganyan, Sinag. Dahan-dahan lang. Sabi ni Lino, ginagabayan ang kamay ng anak. Dapat laging sakto. Mula sa kusina, lumabas si Amihan kasama si Tala. May dalang isang pitsel ng malamig na tubig at mga baso. Huminto siya sandali sa may pintuan, pinapanood ang mag-aama. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang nangiting payapa at kontento. Ito ang pangarap na matagal niyang binitawan, ngunit heto, bumalik sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Naalala niya ang araw sa korte, ilang buwan na ang nakalipas. Si Isla, nakatayo sa harap ng huwes, ay hindi na ang makapangyarihang babae na kanyang nakilala. Wala na ang mamahaling damit at alahas. Ang tanging naroroon ay isang babaeng may basag na pagkatao at mga matang walang buhay. Tinatanggap ang kanyang sentensya sa kasong kidnapping at attempted murder. Wala siyang naramdamang galit para rito, tanging awa na lang. Kasabay ng paghatol kay Isla ay ang desisyon ni Lino. Isinuko niya ang lahat, ang posisyon sa kumpanya, ang mansyon sa Maynila, ang milyones sa bangko. Lahat ng yaman na naging sanhi ng kanilang pagkasira ay tinalikuran niya. Hindi ko kailangan yan, sabi ni Lino kay Amihan noon. Ang kailangan ko lang ay kayo. Mami, tubig po para kina Daddy. Masayang sigaw ni Tala na pumutol sa kanyang pag-iisip. Heto na, aming munting prinsesa, sagot ni Amihan. Inilapag ang tray sa isang mesa. Umupo si Lino, pinunasan ng pawis sa kanyang noo at nginitian si Amihan. Isang ngiting puno ng pasasalamat,
na hindi na kailangan pang sabihin. Kinuha niya ang baso at uminom. Sa simpleng sandaling iyon, ang pag-inom ng tubig na inabot ng kanyang asawa, habang pinapanood ang kanyang 3 anak na naglalaro, naramdaman niya ang isang kaligayahan na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera sa mundo. Ito ang tunay na yaman. Kinahaponan, habang dapit hapon, naglakad silang 5 papunta sa dalampasigan na hindi kalayuan sa kanilang bahay. Ang langit ay pinintahan ng kulay kahel at rosas. Ang tunog ng mga alon ay isang mahinahong musika. Naupo sina Lino at Amihan sa buhangin habang ang 3 bata ay masayang naghahabulan sa tabi ng tubig. Ang kanilang mga halakhak ay sumasabay sa ihip ng hangin. Hinawakan ni Lino ang kamay ni Amihan. "Salamat," bulong niya, nakatingin sa mga anak nila. "Salamat sa pangalawang pagkakataong ito." Tumingin si Amihan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Ngumiti siya. "Hindi," pagtatama niya. "Binigyan natin ang isa't isa at ang buong pamilya natin ng pangalawang pagkakataon." Ipinatong ni Amihan ang kanyang ulo sa balikat ni Lino. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Sabay nilang pinanood ang araw na dahan-dahang lumubog sa dagat. Hudyat ng pagtatapos ng isang araw at ang pangako ng isang panibagong bukas. Ang mga halakhak ni Sinag, ulan at tala ang nagsilbing perpektong musika para sa kanilang ikalawang simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Amihan at Lino, isang kwento na nagpatunay sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang maghilom, magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Ipinakita nito na ang pagsisisi ay hindi nasusukat sa salita, kundi sa gawa. At ang pinakamatibay na pundasyon ng isang pamilya ay hindi pera o kapangyarihan, kundi ang pag-ibig na handang magsakripisyo at bumangon mula sa anumang pagkakamali. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento hanggang sa huling kabanata. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa paglalakbay ng ating mga bida. Lubos po naming ikagagalak na mabasa ang inyong mga komento sa ibaba. Sabihin niyo po sa amin kung ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento at kung anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa mga susunod na araw. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.